Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vidale Shmate Siddha Swarupananda Param Sitanamni Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Dadhar Shri Vasudeva Bhaktavinam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. Hari at Maya, ang original energy at ang reflection nito. Ito ay pagpapatuloy ng pagtalakay ko nung nakaraan, kung saan aking tinalakay na yung hari ay ang spiritual energy na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. So, andyan po yung Panginoong Diyos. Siya po yung energetic. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng energies. Spiritual energy, material energy. So, andyan yung energetic, andyan yung energies. Okay? So, yung Diyos po, ang pinanggagalingan ng lahat. The source of all sources. The cause of all causes. Lahat po ng ating nakikita at hindi nakikita, lahat po ng ating alam at hindi natin alam, lahat po yan ay galing sa Diyos. Isa lamang po yung Diyos. So, siya yung energetic at nandiyan yung energies. At dahil siya yung energetic, siya yung enjoyer. Pag sinabing enjoyer, siya yung tagapagtamasa, tagapag-enjoy ng ng kanyang energies. Okay po. So, andyan yung energetic, yung enjoyer. Tapos, andyan po yung energies niya, yun yung to be enjoyed. Siya yung i-enjoyin niya. So, yung energies, nakalaan na enjoyin ng enjoyer. So tayo ay mga spiritual energy, nakalaan tayo na magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Andiyan po yung mga material energies. Okay? Lahat yan ay dapat na nakalaan na gamitin sa pagbibigay ng enjoyment sa Supreme Lord, sa energetic. So makita po sana natin yung posisyon ng Diyos at yung posisyon natin. At ayon sa pagkakita natin sa tunay na posisyon ng Diyos at posisyon natin, makapag-function tayo. Makakagalaw tayo ng aayon sa ating posisyon. Hindi tayo mapapaayos kapag yung ating papel, yung ating posisyon ay sinalungat natin. Andiyan yung energetic, yung enjoyer, tayo yung energy to be enjoyed. Huwag natin salungutin yung posisyon na ito. Napapapila natin yung pagiging enjoyer. Hindi po tayo mapapaayos dyan. Magkaroon ng conflict. Yan ang resulta
ng pagkakamali natin, yun ang sitwasyon ng ating pagkakamali. Bilang to be enjoyed, bilang tagapagsilbi, gusto nating papilan yung bilang tagapag-enjoy, bilang Panginoon. Tayo na natural na dapat na nagsisilbi, gusto nating papilan yung pagiging Panginoon, pagiging master, pagiging enjoyer. At ang resulta nga, ay narito ngayon tayo sa material na dimension. Tayo na sana ay naroon sa spiritual na dimension, narito ngayon tayo sa material dimension. At itong material na dimension na ito ay nakalaan. Galing ito sa Diyos. Galing ito sa Diyos. Plano ito ng Diyos na merong ganito. Para sa ating mga suwail, hindi masunurin na anak niya, na tagapagsilbi niya. Narito tayo ngayon sa mundo na ito, nababalutan tayo ng material na katawan, napapalibutan tayo ng material na bagay, material na patay na material na bagay. Isipin natin na tayo ay material, tayo yung katawan na to, matatabunan yung ating pagkakita sa ating spiritual na pagkatao. At tayo malagay sa kamangmangan, sa ilusyon na tayo ang material na katawan, ang material na isipan, at ang mga nakalagay doon na pagnanasa, nakikita natin na pagnanasa, nadarama natin na pagnanasa sa ating isipan, sa ating damdamin, inisip natin yun yung natural nating kagustuhan o desire. Nalagay tayo sa ganitong kondisyon. Inisip natin, dito tayo liligaya sa material na bagay. Hindi tayo makatagpo ng kaligayahan sa pag-akala na akin ito, bagay na ito, itong tao na to, na mayroong ganitong material na itsura, inisip natin siya yung material na katawan. Hindi natin nakita spiritual na nilalang na nandoon sa loob ng katawan na yon. Asawa ko ito, anak ko ito, pamamahay ko to, lupain ko to, maid ko to, trabahador ko to. Pero na akong kunwari ang kaharian dito. At ako yung hari, ako yung may-ari, ako yung may control, ako yung enjoyer. Ito ang conditional na buhay. At ikaw ay yung conditioned spirit soul or conditioned soul. Pag sinabing conditioned soul, ikaw na spiritual na nilalang ay nag-aakala na yung ilusyon ay katotohanan. Ikaw na conditioned soul ay may pag-aakala na yung hindi talaga katotohanan ay yun na yung totoo. Nisip natin na itong mundo na to, itong material na pamumuhay na ito na yung natural kong buhay. At itong mga gawain na narito ay natural kong gawain. At ako ay dumidepende
sa material na sitwasyon na ito para sa aking kaligayahan. Dito ako makakatagpo ng satisfaction ng kaligayahan. Ito yung conditional nating pamumuhay. At ikaw, ako, ay tinatawag na conditioned soul. Nalagay tayo sa ganitong kondisyon kung saan inaakala natin na itong temporary naman talagang buhay, temporaryong mga bagay-bagay, ay inisip natin na ito na yung katotohanan. Ang katotohanan, naakala natin, ako ang katawan na ito. Ikaw yung katawan na yan. Itong pag-aasikaso sa buhay dito sa mundo na ito na yung dapat kong asikasuhin. At ito na yung, pag inasikaso ko ito na yung bibigay sa akin ng kaligayahan. Yung isipin natin na tayo material, itong material na mundo na to, ito na yung tanging mundo. Itong material na buhay na to, ito na yung tanging buhay. Wala tayong ibang alam na buhay. Wala tayong alam na ibang mundo. Ito na talaga yon, ako na talaga ito. Ito ay ilusyon. Hindi po ito totoo. Ang layunin ng spiritual master, ang layunin ng Diyos, ang layunin ng Vedic scripture, ng Vedas, ay bigyan tayo ng tamang edukasyon tungkol sa lubos na katotohanan. Alisin tayo sa kamangmangan na tayo ay material. Alisin tayo sa pagnanasa, pagkaroon ng material na desire. Gusto nilang ma-detach tayo, maalis yung ating pagkahumaling sa mundo na ito. At malipat yung ating maling pagkahumaling sa material papunta sa natural na pagkahumaling na espiritual. Dahil po tayo ay mga espiritual na nilalang. Gusto nilang mawala tayo sa ilusyon. Okay. So, bilang pagbibigay sa atin ng edukasyon, ang spiritual master, ang Vedic literature, ang Panginoong Diyos, ay nagbigay ng isang pagkukumpara. Pagkukumpara sa katotohanan ng spiritual na mundo, spiritual energy, at sa pagiging ilusyon ng material energy. Ito nga po yung pinakapamagat o titulo ng ating talakayan. Hari at Maya, ang original energy at ang reflection nito. Merong spiritual energy. Tayo ay spiritual energy. Ang Diyos ay
spiritual. Spiritual energy siya. At the same time, siya yung energetic. Hindi siya material. Okay po. Siya yung energetic, spiritual po siya. At tayong lahat ay energies na galing sa Kanya. Coming from the Supreme Energetic. The Supreme Energy. Okay? Sa dinami-dami natin na spiritual living entities, merong natatangi na Supreme Spiritual Energy. At siya po ang source ng lahat ng energies. Siya po yung Supreme Energetic. The energy and the energetic. Okay po. Spiritual energy po siya at siya po yung energetic. So, meron pong spiritual dimension o spiritual world. Okay po. Tayo po ay mga spiritual na nilang at tayo nakaraan na magbigay ng enjoyment sa Kanya. At ang enjoyment po niya ng Diyos ay spiritual love, spiritual devotion, spiritual service, devotional service, spiritual love. Okay po. So, ito nga pong spiritual love na ito, spiritual devotion na ito. Okay? Ito po yung hari o hara. Spiritual energy na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Hara o hari, yan po ay spiritual energy. Yan po ay loving energy, devotional energy. Devoted po sa Diyos. Nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Yan po yung pinuno natin, nanay natin, si Hari, o si Hara, o si Radha, o si Radhe. Po. Tayo po ay mga anak ng Diyos, ng tatay natin, nitong si Hari, si Hara. Nakalaan po tayo na sumunod sa kanila. Po. So, pag tayo po ay gusto nating maging peking enjoyer, gusto nating gayahin po yung Diyos, the Supreme Enjoyer. Gusto rin po nating enjoyin yung kanyang energy na hindi man po maaring mangyari. Kasi tanging ang pagsisilbihan po ng spiritual energy ni Hari ay yung Supreme Lord. Ang mangyayari po sa atin, mapapailalim po tayo sa ilusyon na akalain natin mag-enjoy tayo, pero hindi po natin ma-enjoy yung spiritual energy. Ma-enjoy po natin ay yung material energy. Susubukan nating magkaroon ng katuparan, yung paghahangad natin, yung desire natin, yung maling desire natin na maging enjoyer. Susubukan natin yan. I-attempt nating mangyari yan sa pag-enjoy sa material na bagay. At ito nga po yung refleksyon, okay, ni Hara o ni Hari. Hindi po si Hari. Ito. Reflection po niya. Kasi po si Hari ay nakalalang po nagbigay ng enjoyment sa Diyos. So, tayo po ay malalagay sa ilusyon na tayo enjoyer at dito tayo mag-enjoy sa material na energy.
merong binigay na analogy na handyan yung puno sa gilid ng tubigan, sa pangpang po siya. Okay? Handyan yung puno, yung totoong puno. At doon sa tubig, andun yung refleksyon ng tunay na puno, ng original na puno. Urig, tunay. At yung nandun sa tubig, yun yung refleksyon ng urig na puno. Okay po. So, sa hangarin natin na mag-enjoy, okay, hindi natin ma-enjoy yung original energy. Ang sisikapin nating enjoyin ay yung reflection. Marap tayo ng kaligayahan dito sa reflection na ito, sa material energy. Subalit, anumang sikap nating maghanap ng satisfaction dito sa material energy, na refleksyon ng spiritual energy, hindi po tayo liligaya. Hindi po tayo makatagpo ng kaligayahan. Gusto nating ma-enjoy yung prutas. Sabi natin may prutas yung puno na to. Okay, lulusong tayo dun sa tubig. Wala tayong ano lang natin, yung reflection, akala natin doon tayo liligaya. Okay? Lulusong tayo sa tubig. Kukunin natin yung nakita nating prutas doon sa reflection na puno na may bunga. May makuha ka bang prutas doon? Nakakagatin mo para mabusog ka, masayahan ka. Wala. Pero inaakala mo meron dito. Pero sa totoo lang wala. Dahil lang sa kapangyarihan ng ilusyon, naakalain mo may kaligayahan doon. Kaya iisipin mo may kaligayahan doon. At pipigayin mo, sisikapin mo, pipigayin mo lahat ng kakayahan mo para matikman yung, makita yung kaligayahan doon. Pero never ka magiging maligaya. wala kang mapapala. Mabibigo ka. Kasi wala doon yung kaligayahan na hinahanap-hanap mo. So dito sa mundo na ito, na refleksyon ng spiritual world, gigil na gigil tayo. Paniwalang-paniwala tayo na dito ako liligaya. Pag natikman ko yan, liligaya ako. I-ask ko lang yung sitwasyon na ito dito sa paligid ko, dito sa buhay ko na ito. Material situation na ito. Makuha ko lang yan. O kaya matapos ko lang problema na ito. Liligaya ako. Mawala lang yung sakit ko na ito. Ay, magawa ko lang ito. Makuha ko lang yan. Matapos ko lang yan. Marating ko lang yan. Mabili ko lang yan. Liligaya ako. Hindi. I-assume na natin na perfect na material situation mo. Wala ka ng problema. Lahat na nasa iyo. Lahat ng iniisip mo na pag nakuha mo, liligaya ka. Assume natin. Okay? Pagpalagay na natin, nasa iyo na. Hindi ka pa rin liligaya. Hindi ka pa rin liligaya. Napapailalim ka lamang. Napapailalim lamang tayo sa kapangyarihan ng ilusyon. Kaya iniisip natin, naliligaya tayo dito sa mundo na ito. Na pag natikman natin ito, nakuha natin ito, nakontrol natin ito, liligaya tayo. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Napakalaking kasinungalingan. Akala mo lang, pero hindi talaga totoo. Isa pang analogy. Merong isang bata.
Kita niya yung buwan. Yung bilog na buwan. Ay, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Gandang-ganda siya. Naakit siya. Sabi niya sa tatay niya, "Tatay, gusto ko makuha yung buwan na yan. Gusto ko yan." Naisip niya, liligaya siya doon. Ganda, oh. Ganda. Alam ng tatay na hindi naman pwede niya mapasa kanya yun. Kaya, hindi ka, aabutin, kunin. Ayan, sa'yo na. Di pwede, di ba? Walang potential na mangyari. Walang posibilidad na mangyari. So, ang ginawa ng tatay, ganito. Kumuha ng salamin. Itinapat dun sa buwan. So, yung image ng tunay na buwan, andun, nagre-reflect sa salamin. Ay naman, pinahawakan niya sa bata yung salamin. Oh, ayan! Anak mo! Ayan, nasa iyo na yung buwan. Sa iyo na yan. Ayan na, di ba? Yay! Thank you, tatay. So, ayan na ako. So, ganun na ang sitwasyon natin. Para lang ipakita sa atin ang katotohanan na napakabait ng Diyos sa atin. Binibigay niya yung gusto niya sa atin. Binibigay niya sa atin yung gusto natin. Okay? Kahit man yung hindi pwedeng mangyari na tayo maging enjoyer. Okay? Inaano niya sa atin. Pinapakita niya sa atin. Ayan. Ito yung pwede ko lang ibigay sa iyo. Pero akalain mo na ikaw ay magiging enjoyer. Okay? Akalain mo na mag-enjoy ka dyan sa reflection na yan. Pero sa totoo lang, hindi ka mag-enjoy. Akalain mo na, yes, nakuha mo yan. Nasa iyo ngayon yan. Okay? Yung pagiging enjoyer. Yan, ikaw na yung enjoyer ngayon, ha? Yan. Pero yung dala-dala mo ay hindi katotohanan, ilusyon lamang. Babalutan ka niya ng kamangmanga ng ilusyon na isipin mo na, yes, ako ang enjoyer. Sa akin na ito. Ako ang may-ari. Ako ang controller. Nasa akin na itong kalagay na ito, itong kondisyon na ito. Nasa ino nga. Pero yung kondisyon na illusory condition. Hindi ka talaga ang enjoyer. At para lamang matuwid yung baluktot nating takbo ng ating kokote. Okay? Dinisenyo ng Diyos na yung material dimension na ito ay may pagdurusa, may suffering, pansamantala, temporary, hindi permanente, at hindi talaga magbibigay sa ng kaligayahan. Para yung pagsisikap mo na maging enjoyer, maging controller, maging owner, ay makita mo. Magising ka sa katotohanan. So, sana magising tayo sa katotohanan. Na itong mundo na ito ay hindi talaga ang tunay nating mundo. Ang buhay dito, hindi talaga ito ang tunay nating buhay. Yung kinababaliwan natin dito na inaasikaso natin dahil iniisip natin magpapaligaya sa atin, mamulat sana tayo.
mamalayan sana natin, maintindihan sana natin na hindi yan talaga yung dapat nating asikasuhin. Kailangang mabago yung ating desires. Mula sa material attachment, material desires, mabago. Mabalik sa natural nitong kondisyon na spiritual desire. Mula sa consciousness o sa pag-iisip na maging enjoyer, mabalik sa natural na consciousness, natural na spiritual consciousness na magbigay ng enjoyment sa Supreme Enjoyer. At para makarating tayo sa ganitong sitwasyon na pagiging normal at normal spiritual condition, kailanganin po natin ng association ng tunay na nagmamahal sa Diyos, tunay na servant ng Diyos. At makakarating tayo sa ganung sitwasyon kung kahit papaano sa ating puso ay naghahangad tayo na maunawaan yung katotohanan sa ating pag-iral. Na sa buhay natin na ito, naranasan natin yung problema, pagdurusa, kabiguan, ay sumagi man lang sa ating puso yung hangarin na gusto kong lumigaya. Gusto kong tunay na lumigaya. Saan ko ito matatagpuan? Tunay na matatagpuan. Ayoko ng pagdurusa. Gusto ko ay tunay na kaligayahan. Saan ko ito matatagpuan? Sawan-sawa na ako. Dalang-dala na ako. Punong-puno na ako. Pagdurusa, problema sa mundong ito. Saan ko ba matatagpuan ang tunay na kaligayahan? Alam po yan ng Diyos. Madidinig po yan ng Diyos. So, aregluhin ng Diyos ang sitwasyon na matagpuan natin yung kanyang, mamit po natin yung tunay niyang devotee. Ang tunay pong devotee ay tuturuan tayo, i-educate tayo tungkol sa ating spiritual na pagkatao. Sa ating sitwasyon dito sa mundo na ito. At bibigyan din po niya tayo ng paraan para makalibre tayo, gumaling tayo sa infeksyon ng ilusyon. Bigyan po niya tayo ng gamot. Transcendental o spiritual na gamot. Para natin makita yung tunay na puno at yung refleksyon ng puno. Makita na natin yung tunay, original na spiritual energy at itong reflection energy na ito. Reflection na energy na spiritual energy. Tutulong po tayo ng spiritual master. At ang spiritual master, bibigyan nga po na tayo ng gamot at ang gamot niya ibibigay sa atin ay galing din po sa Diyos. Rekomendasyon din po ng Diyos. At ito nga po ay yung regular na pakinig at pansambit ng kanyang mga banal na pangalan. Regular na pakikinig at pagsambit ng mga spiritual na discussion mula sa bibig, sa spiritual na bibig ng spiritual master. So, kailangan po natin uminom ng gamot. Spiritual na gamot.
gawin po natin ang proseso na ito, ang gamot na ito, na pinapainom sa atin mismo ng Diyos. At ibinigay sa atin ang ating spiritual doctor, spiritual master. Haribol po. Marami pa po tayong pag-uusap. Tatalakayan. Marami pa po tayong pagtalakayan na mangyayari. Napakarami pa po. Napakagaganda. Okay? Napakaganda po. Talaga magbigay sa atin ng kaliwanagan. Okay po. Subalit, kahit ano man po nating gusto na maliwanagan, okay? Subalit yung ating pong kamalayan, ating pong mata ay natatakban ng may nakatakip sa ating dilim o magdudulo sa atin ng dilim. Kahit man nandiyan lang sa kabila yung liwanag, hindi natin makita yung liwanag. Kailangan maalis po yung takip. Di ba? Kahit ano man gusto nating gumalaw, kumilos na malakas, masigla. Pero dahil meron tayong infection sa loob ng ating sistema, hindi mag-manifest. Kasi meron sakit. Gusto mo nating makaramdam ng kaligayahan. Gusto ko ng kaligayahan, pero hindi natin matikman. Gusto man nating mahalin, magmahal talaga. Pero hindi natin ma-express, maipadama. Meron ko po kasing sumasagabal. Meron bumabalandra, pumipigil. Para yun maipadama, maipakita, ma-experience natin. Yun po yung tama o epekto ng ilusyon. Material infection. At ang gamot po dyan ay yung mga banal na pangalan ng Diyos. Spiritual po ito. At ang madudul po nito sa atin na spiritual din. Kailangan po natin dumikit lagi, makipag-associate lagi sa spiritual, sa transcendental. Sa Diyos, pangalan ng Diyos, sa lesson ng Diyos, Vedic literatures, sa spiritual master. Mga sinasabi ng spiritual master. Mga gawain na spiritual. Pag hindi po natin ito ginawa, wala po tayong kababagsakan kundi ang gumawa ng mga material. So, patuloy na tayo ay maapektuhan, makukontaminate po tayo ma-infect po tayo ng material. So, makipag-associate po tayo sa spiritual, sa transcendental. Para po makalibre tayo sa impluensya ng material. Ito po yung paraan. Kumonekta po tayo sa transcendental, sa spiritual. Ito po yung paraan. Para po tayo makawala sa pagkakadikit sa material. Madali lang po itong unawain. Para makawala sa material, punta ka sa spiritual. Okay po. So, ang unang-unang nirekomenda sa atin na spiritual na gawain, itong pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ituon po natin yung ating kamalayan, ang ating atensyon sa transcendental sound vibration.
ng mga banal na pangalan ng Diyos na ating pakinggan at ating sasambitin. Bigyan po natin ng break yung ating pagkatao mula sa pagkakayakap sa material. I-abandon na po natin. Iwan po muna natin yung material. Iwan po natin. Huwag po muna. Sana po, dalas-dalasan natin. Okay po. Hanggang mahuli tayo sa spiritual. So, kailangan po natin itong simulan. At pag nasimulan natin, ipagpatuloy natin gawin. Ito po ang pinakabuod ng spiritual process. Para po tayo ay makabalik sa ating spiritual na kalagayan. Na natural sa atin. Na normal sa atin. Ang dumikit po tayo sa material ay abnormal nating sitwasyon. Dahil po tayo ay mga spiritual na nilang. Ang normal nating sitwasyon ay nakadikit po tayo sa spiritual. Doon po tayo liligaya. Doon po tayo titino. Doon tayo matino. Doon tayo maligaya. So gawin na po natin. Haribol ni tayo, haribol ni tayo, haribol. Haribol ni tayo, haribol ni tayo, haribol. Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol. Haribol, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Hari Bol. Haribol, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Hari Bol, maraming pong salamat. Namaste. Hari Bol.